Sangkot daw sa oil smuggling o paihi system para makaiwas sa pagbabayad ng buwis ang tatlong barkong lumubog at sumadsad sa Bataan Bayan. Makakausap natin muli si Lieutenant Commander Michael Jen Encina, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard Central Luzon. Commander Encina, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Again, sir, good morning again. Sir Aljo, good morning po. Okay, so update lang po tayo muna sa nagpapatuloy na operasyon ng Coast Guard, katuwang ang iba't ibang stakeholders na ito. Makikipagtulungan tayo dito. Sa oil spill sa Bataan, kumusta na po, sir? Sir, maganda po ang development natin dito sa patuloy na pag-respond. Tama po kayo, no? Lahat po ng sangay ng ahensya ng pamahalaan ay tulong-tulong po dito. Okay. Contain po natin through our measures, deployment of our oil spill booms, yung pong napakanipis at may kinan po na oil sheen na nakikita po natin sa ground zero. So we've ensured na 2 layers po ng oil spill boom ang nakalatag dyan. Patuloy po ang pagpapalit natin ng mga high quality canvas na capping po natin dito sa mga valves. Kaya po paliit ng paliit yung pong stretch ng oil sheen na makikita natin. For motor tanker Bradley naman po, ganun pa rin po, ano? Maganda rin po ang development sapagkat ngayon po ay sinisimula na po at patuloy na ginagawa ito pong pipes or siphoning pipes na ikakabit po dito po sa motor tanker Bradley para po ma-siphon yung seawater at ito po ay mapalutang agad-agaran before po natin ipasiphon naman yung natitira na yung mga diesel sa loob po ng barko. Sa Mirola naman po, kakakausap ko lang po doon po sa hinire nung may-ari na salvor. So mag-i-execute na po tayo ng emergency permit to salvage. Agad-agad po itong sa Mirola 1. Okay. Controlled or contained ang oil spill? Sir, we controlled and we contained the oil sheen, sir. Okay. Doon po sa lahat po, nito pong tatlo. Kaya po makikita nyo po at kung doon po sa mga pinibigay namin ng mga aerial shoot ng mga drones natin, araw-araw po yan, kakunti na lang po makikita ang oil sheen. At ito pong oil sheen, ito po yung thin layer ng oil na kayang mag-dissipate through natural weathering effect. Alright. Kumusta naman ang pag-check ng Coast Guard dito sa napaulat na oil smuggling dyan sa Bataan? At sinasabing na-involved na yung dalawang barko dyan. Itong lumubog. Tama po, Sir Aljo, no? Sir Aljo, kaya po kahapon, nakipag-ugnayan na po tayo. Pumunta rin po sa atin ang National Bureau of Investigation to shed light sa mga ganitong reports. Ngayon po ay kasalukuyang kinoconsolidate na po nila yung mga datos na kakailanganin po sa pagpapatuloy nito pong ongoing investigation natin sa tatlong barkong ito. Okay. Alright, maraming salamat, Lieutenant Commander Encina, sir. Good morning again. Thank you. Sir, good morning po. Director Wilfredo Cruz ng Region 3 BFAR, makakausap natin. Director Cruz, magandang umaga. Magandang umaga po sa mga taga-subaybay. Director, this is Aljo Bendijo sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo. Nakalive na tayo sa PTV at Radyo Pilipinas sa programang Punto Asintado Reload. Pwede na hubang kainin lahat ng mga lamang dagat po dyan sa Bataan or lugar kung saan lumubog yung barkong Terra Nova at sumadsad yung isa dyan sa May Mariveles at yung isa pa, Jason Bradley, dyan din sa Bataan area? Yes, based sa mga kinokondak naming sensory evaluation, yung meron po tayong 8 sampling sites dyan sa may Bataan, sa may Limay po, at meron hanggang ano po yan, Orani. Aha. And then meron din po tayo sa Pampanga, 4 na sites, Bebe at saka Lubao at saka po dyan sa may sa Sumuan. At meron din tayo sa Bulacan, 11 sites. So far po lahat po ng ina-analyze namin ay pumapasa naman po sa sensory evaluation. Ang ibig sabihin, hindi po sila umaamoy ng langis at hindi rin naman naglalasa. Kasama na rin po dyan yung tahong, yung of course yung ating mga isdang dagat dyan, yung bangos. Meron din po tayong tinatry ng mga bangos sa tinetes. Opo. Sakop pa rin yung Cavite, sir? Yung Cavite, hindi na, no? Sakop pa rin yung Cavite?
Sa region po, hindi po natin sakupan. Pero Cavite. ano po yung sabi po ng BIFAR, nasako po yung Cavite dahil yung Cavite mukhang talagang tinamaan sila doon ng oil spill. Nagkakaroon nga sila ng state of calamity doon. Opo. Sa Cavite naman, Cavite side po, yung last sampling nila ay nag-manifest po sa kanilang sampling yung Okay. oil. Opo. Doon sa kanilang, I guess, meron silang siyam na sampling sites. Aha. At ito po sinabmit na po sa third-party laboratory, yung pong NFRDI at saka yung CRL. So, I guess next week lalabas naman na yung kanilang results. Okay. Sa Region 3 po, nagsasubmit din tayo up before this weekend. So I guess Friday, meron na tayong initial release para dun sa test natin sa polycyclic aromatic hydrocarbons. Opo. Okay. So sa pagkalahatan, lahat ng karagatan sakop ng Region 3 ay ligtas na kainin ang lahat ng mga lamang dagat po dyan. Tama ho? Yes po. Alright. Opo. Based Sige po po. dun sa ating sensory evaluation. Okay. Thank you so much, Director Wilfredo Cruz, Region 3, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.